Mga ano ba yun? Umabot ba ng isang araw, mahigit? Ay, hindi po. Bali, sandali lang po. Dahil mukhang nagmamadali din sila, no? At sa akin naman, ang tingin ko doon, talagang planado na. Yung talagang ginawa nila, no? Na pagkukontent. At ito naman, talagang kitang-kita naman natin na irrelevant yung issue, lalo na yung ginamit na basis para sa pag-contempt sa akin. At ito yung ano no, yung kino-contest ko nga yung aking personal data sheet na sinasabi nila na ito yung sinubmit ko, no. Pero talagang duda ako doon sa ano no, doon sa ipinakitang dokumento dahil nga unang-una ay sa halip na original document ano, para makita ko kung meron talaga alteration o anuman, Xerox yung pinakita. At ito malapit dun sa ano no, sa ano no, sa aking paniniwala na talagang ginawa ng paraan para masabi na ako ay isang sinungaling. May mga ginawang pagmamaniobra at ginawang pamimiki dun sa sinasabing personal data sheet na di umano ay isinabit ko sa PIDEA. Sapagkat kung iisipin ko talaga na ako from PNP to PIDEA, talagang noon pa lang sa PNP, talagang nilalagay ko na yung aking mga ano no, past cases na kinaharap. Dahil hindi naman po ano no, kaya hindi ako sumasagot ng no Yung, lalo na doon sa mga katanungan, doon sa mga item na have you ever been charged o administrative o criminal ano, ako nilalagay ko po doon yes at sinasagutan ko yon. Kaya nagtataka ako bakit ganun ano, talagang ang issue kasi nito is yung PIDEA leaks na nag-leak yung dokumento kung saan nakalagay doon sa dokumento ay yung kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay sumisinghot ng white powdery substance. Ngayon, ang ginagawa nila, sinisira nila yung investigador na sumulat ng report sa pamamagitan na ito ay isang sinungaling. Kumbaga sa ano, talagang yun yung kanilang ano, hindi nila mabali-bali yung testimonya, hindi nila mabali-bali yung pag-authenticate doon sa dokumento, hindi nila mabali-bali na yung ahente na lumagda at nagsumiti ng report na yun ay talagang naka-assign sa PIDEA noong panahon na iyon ay tanggapin sa confidential informant. Sir Jonathan, meron pa bang susunod na pagdinig sa pagkakaalam mo? Meron po, meron. Dahil itong pagkakakontent at pagkakapalaya ko ay wala po anumang kapalit ito na hihinto o titigil yung ginagawang investigation kaugnay ng PIDEA leaks. Dahil naniniwala ako kahit na nagkapalitan dyan sa Senado, nagkaroon ng rigodon, hindi basta-basta po pwedeng ipatigil yung nahintong investigasyon. Dahil sa pagkakatanda ko, ay ang sabi ni Senator Bato, yung chairman ng Public Order and Dangerous Drugs, na aantayin gumaling itong si James Kumar na isinangkot nitong si Eric Santiago. At yung ano, matapos akong makontent, ay talagang inihabol ko at nilinaw ko, sabi ko nga for the record, paano itong si, ano, no, si Lam, yung Luisa Araneta Marcos na First Lady na binabanggit din doon sa video nitong si ano no Eric Santiago na ano no na nagputos di umano dito kay James Kumar para ako ay i-negotiate. Yun po yun. Ayan. Okay. Meron po ba kayong nakausap na senador bago po kayo na napalaya? Opo, bali anong May 23 ng gabi, yung bigit kumulang mga alas 8 pasado ng gabi yun, ano? Ako ay nagulat na lamang nung ako ay puntahan at kamustahin ni Senator Jinggoy Estrada. At ako ay pagpapasok niya, sumaludo ko at sabi niya sa akin, kumusta ka na? Kumusta kalagayan mo rito? Tinignan niya, dito ko ba na tutulog? Ito yung ano mo, yan. Tapos, matapos yung kamustahan, ay isinara niya yung pinto at kami ay nag one-on-one
nag-usap. At yun, nag-heart to heart talk kami. At isa nga doon sa napag-usapan namin ay yung ang sinasabi niya na naipahiya ko siya o nabastos ko siya doon sa Senate hearing. At sinabi ko naman sa kanya, normal na reaction lamang yon. At sinabi ko naman din sa kanya na humingi naman po ako ng tawad sa inyo. At hindi ko po sinasadya yun. Doon po sa PDS po, Sir Jonathan, baka maungkat na naman yun ulit. Ano yun? Sino magbibigay ng original copy o magpo-produce din kayo ng sarili ninyong kopya? Sila po. Sila po. Kasi unang-una, sinasabi nila, yun daw yung isinumite. No? Dapat, sa rule ng ebidensya, lalo na sa Rule 130, dapat pagka kino-contest yung gano'n, dapat ipakita yung original. Kasi una-una, mula pa naman, kino-contest ko na yung yung nung dokumento para at least makita kung ano yung nilalaman. Kung ito ba merong alteration o kung ano man. Kasi, ang purpose kasi kaya hinihingi ko yung original document para ma-submit siya, para sa question document examination sa National Bureau of Investigation or sa PNP. Or kung pwede, ipadala yan sa, sa independent entity katulad sa, sa ibang bansa, para magkaroon ng patas na resulta. Kasi, ang isang dokumento, lalo na kung sulat, kung sulat yan o sulat kamay, ang entry, pwedeng makita yan kung ito ay nadagdagan. Kasi ang mga tinta na ginagamit, magkakaiba yan. Opo. Magkakaiba. At nakikita yan sa pamamagitan ng makina o ng isang special na makina na patungkol doon sa mga question document, lalo na doon sa mga panloloko, o doon sa mga fraud, yung mga fraud cases. So makikita yan. Kahit na typewritten yan, makikita kung anong klaseng typewriter ang ginamit o anong ink o kung computer naman, kung printer, makikita yan kung anong klaseng computer. Lalo na yung mga karakter dyan, makikita. Okay. Si Picoy, nakasama mo ba? Hindi po, bali magkahiwalay kami ng ng stockades o ng selda, magkahiwalay kami. At hindi kami nagkita. Magmula back on temp kami pa rin. Siya ay sa pagkakaalam mo nakalayan na rin ba siya? Opo, nauna po siya. Oh. Sa pagkakaalam ko po, dahil nga inantay pa ho yung medical result dahil nga doon po sa sa pagkakakulong ko ay nagkakaroon po ng medical check-up umaga at saka hapon o gabi. Talagang chinecheck talaga nila, minomonitor nila yung aking kondisyon. O ay kung may pagbabago, kung ako ay nagkaroon ng pasa, kung ako ay nagkaroon ng sakit o anuman, minomonitor naman po. Opo. Kamusta naman po ang iyong pamilya po? Nakita ko sa isang video rin na naging emosyonal. Ang pagtatagpo niyo muli. Sila po ba ay agad bumisita doon sa inyong sa inyong kung saan po kayo naka-detain? Or kasama niyo po siya doon? Or ano po yung doon? Nung malaman po nung pamilya ko, nag-iyakan sila dahil napanood nila sa national TV, sa pamamagitan ng SMNI, tsaka ng mga ibang doon kay Maharlika, tsaka sa ibang mga nakita nila yung kung paano nangyari. Talaga nag-iyakan sila. Kaya nung pagkakataon na yon, nung ako ay ibinaba, nakapag-text kagad ako doon sa aking kapatid. Sabi ko, puntahan niyo muna si Commander at aluin niyo muna. Dahil nga dahil alam ko dahil nga mahina ang ang puso at mahina ang katawan niya sa ganyan. Kaya pinuntahan naman, tapos yung kapatid ko rin nagpunta ron sa Senado at dinalan niya ako ng damit na pantulog. So yun po, balik kinabukasan nagpunta na yung pamilya ko. At binalita nga sa akin kung ano yung sitwasyon sa labas.
At sinabi nga na napakalawak daw ng ng pressure ng ng taong bayan at inaaway na daw yung mga mga senador na may kinalaman doon sa aking pagkaka-contempt. Yun po yung kasi wala po akong communication doon, walang TV, walang radyo, walang bintana, walang lahat talagang andun ka lang talaga para makulong ka lang doon sa 4x4 na meters na kwarto. Opo. Ano po ang inaasahan pa ng taong bayan mula po sa inyo pagkatapos nito? Sabi nyo nga po, meron pang mga susunod na pagdinig na gagawin po dyan sa Senado? Ito po yung magiging investigasyon patungkol doon sa participation, tungkol doon sa negotiation na ginawa nitong si Alias Picoy doon sa aking kaibigan na si Romy Enriquez at dito na nangyari sa bahay. So kaya doon inaasahan ko na matatanong itong itinuturo na si James Kumar, itinuturo ni Picoy at itong si inaasahan ko na mapapatawag itong si First Lady Lisa Araneta Marcos para mabigyan din siya ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation nitong si Eric Santiago alias Picoy kaugnay doon sa sinasabi na ako ay papatayin. Papatayin. Dahil kung titignan nyo, lalo na doon sa konsepto ng intelligence operation na itong ginawa ni alias Picoy na pakikipagnegosasyon ay isang isang special operation. O talagang kumbaga sa isang ito napaka-importanteng operasyon na talagang ginagastusan ng ng napakalaking pondo. Opo. Dahil hindi ka naman pag-aaksaya ng panahon para magkaroon ng action agent para luminya papunta sa akin at ipahatid yung mensahe. Kung makikita nyo, yung mensahe na yon ay talagang gusto talaga akong ayusin, bilhin. Kumbaga sa yung money versus loyalty, di ba? Pero may kaakibat na pananakot. Ito yung pare, alam mo naman, papatayin yan. Papatayin yan. Di ba? Nakikita mo yung consistency doon sa pag-deliver nitong alias Picoy ng mensahe doon sa aking kaibigan na dating taga-Pideya na si Romeo Enriquez. At hindi alam nitong si Picoy na naririnig ko at nakikita ko na nagsasalita siya doon sa video call. Kaya doon pa lang sa pangyayari na yun, ako ay meron ng personal knowledge sa mga pangyayari na yun. Kaya sobra talaga na yung aking naramdaman at talagang hindi po pwede na ipagsawalang bahala. Kasi ang papatayin, tao, hindi manok, ha? Opo. Hindi pato. Tao. Opo. Na may kaugnayan doon sa doon sa impormasyon na yung asawa ng isang Luisa Araneta Marcos na First Lady ngayon, ito yung nakita ng investigation agent doon sa litratong pinirisinta na sumisingot ng white powdery substance. Kaya itong white powdery substance na nakita kong sinisingot, ito yung naging motivation ko dahil hindi naman po pwede na detergent powder yung sinisinghot nung nasa litrato. Hindi naman po Breeze o Tide o Ariel o Champion yan. Hindi po ako naniniwala na Arena o Gawgaw. Dahil biro mo, prominente kang tao, senador ka, politiko ka, anak ka ng dating Pangulong makapangyarihan sa ating bansa, sisinghot ka ng detergent powder, kalokohan po yun. Sir